Magandang araw sa inyo, Miss Jamay, at sa lahat ng tagapakinig ng Dear Jamay. Matagal ko itong pinag-isipan. Maraming gabi na tinitignan ko lang ang keyboard ng laptop ko. Iniisip kung kaya ko bang buksan ang sugat na pinilit ko ng ibaon sa limot. Sabi nila, ang pagsusulat daw ay isang paraan ng paghilom. Kaya hito ako. Hihiling na itago niyo na lang ako sa pangalang Elena. 38 taon na ako ngayon. Isang administrative officer sa Quezon City. Sa labas, ang tingin sa akin ng mga katrabaho ko ay isang matatag at seryosong babae. Yung tipong laging maayos ang files, organisado ang schedule, at bihirang magpakita ng emosyon. Madalas nilang sabihin na parang wala raw akong problema sa buhay. Sa social media naman, makikita ang mga litrato namin ng asawa ko at ng dalawa naming anak. Mga ngiting tila walang bahid ng lungkot. Mga caption na puno ng pasasalamat sa pamilya. Madalas pang ang sabihin ng iba, family goals. Pero alam nyo, Miss Jamay, may mga gabi na kapag tulog na ang lahat, kapag tahimik na ang buong bahay, at ang tanging naririnig ko na lang ay ang mahina at regular na paghinga ng mga anak ko sa kabilang kwarto. Doon nagsisimulang gumalaw ang mga alaala. Parang may pintuan sa loob ng isip ko na kusang bumubukas. At kapag nabuksan na iyon, hindi ko na kayang pigilan ang sarili kong bumalik sa Isabela. Bumabalik ako sa isang panahong ninakaw sa akin ng lahat. Ang pagiging bata ko, ang tiwala ko sa mga tao, at ang pakiramdam ng pagiging ligtas. 2 dekada nang nakalipas, pero ang bawat detalye ay parang pelikulang paulit-ulit na nagpe-play sa isip ko. Minsan kahit ayaw ko, malinaw pa rin ang bawat eksena. Ang amoy ng lupa, ang init ng hangin sa bukid, ang tunog ng mga kuliglig sa dapit hapon. Nag-iisa akong anak. Ang tatay ko, napatay siya sa isang engkwentro noong bata pa ako. Hindi ko man lubos na naunawaan noon kung ano ang ibig sabihin ng engkwentro. Ramdam ko ang bigat ng pagkawala niya. Isang iglap, nawalan kami ng haligi. Biglang naging tahimik ang bahay namin. Parang may bahagi ng mundo namin na tuluyang nawala. Wala kaming choice ni Mama, kundi lumipat sa bahay ni na Lolo sa isang liblib na baryo sa Isabela. Malayo iyon sa lungsod, malayo sa ingay ng sasakyan, malayo sa mga ilaw ng kalsada. Ang bahay ni na Lolo ay nasa gitna ng malawak na bukirin, napapalibutan ng mga palayan na tila walang katapusan kapag tinitignan mula sa bintana. Ang bahay ay gawa sa kahoy at yero. Sa umaga, maririnig ang tila walang tigil na huni ng mga ibon at ang hangin na dumadaan sa mga dahon ng niyog. Sa gabi naman, ibang klaseng katahimikan ang bumabalot sa lugar. Yung katahimikan na parang may sariling bigat. Wala kaming kuryente noon, kaya gasera lang ang tanglaw namin sa gabi. Ang maliit na apoy ng gasera ang nagsisilbing araw sa loob ng bahay kapag dumidilim ng paligid. Dahil sa hirap, nagdesisyon si Mama na mag-abroad sa Taiwan. Iyon ang tanging paraan para makapag-aral ako at magkaroon kami ng mas maayos na buhay. 12 taon lang ako noon. Bata pa. Pero sapat ng edad para maramdaman ng lungkot ng paghihiwalay. Tandang-tanda ko pang araw na umalis siya. Nasa terminal kami ng bus. Maingay ang paligid. May mga nagtitinda. May mga bus na umaandar. May mga taong nagmamadaling umuwi o bumiyahe. Pero sa gitna ng ingay na iyon, parang kaming dalawa lang ni Mamang umiiral sa mundo. Mahigpit niya akong niyakap. Ramdam ko ang panginginig ng balikat niya habang umiiyak. Pinunasan niya ang luha ko gamit ang kanyang panyo at pilit ng ngumiti. Kahit halata sa mata niya na durog ang puso niya. Anak, sabi niya, magpakabait ka kina lolo at lola mo ha. Para sa'yo to. Hindi ko alam na ang yakap na iyon ng huling sandali
na mararamdaman ko ang tunay na seguridad. Si Lola ay mabait, masipag siyang tindera sa palengke. Halos araw-araw, madaling araw pa lang, ay gising na siya. Naglalaga ng kape sa lumang kalan at nag-aayos ng mga paninda bago umalis. Minsan, bago siya umalis, hinahaplos niya ang buhok ko at sinasabing, "Matulog ka pa, apo." Si Lolo naman ay ginagalang sa aming barangay. Isa siyang mahusay na hilot o manggagamot. Maraming nagpupunta sa bahay para magpagamot. May mga pilay, may mga rayuma, mga buntis na gustong magpahilot. Nakikita ko kung paano sila nagpapasalamat sa kanya. Minsan pa nga ay nagdadala sila ng prutas, gulay, o kahit manok bilang bayad. Ang tingin ng lahat sa kanya ay isang banal na tao. Isang matandang may busilak na puso na tumutulong sa kapwa. Pero habang tumatagal, nagbabago ang ihip ng hangin. Napapansin kong ibang klase ng tingin ni Lolo. Noong una, hindi ko iyon maintindihan. Kapag naglalakad ako sa loob ng bahay, pakiramdam ko, may mga matang nakasunod sa bawat galaw ko. Kapag kumakain kami sa hapag, minsan nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin ng matagal. Hindi yung tingin ng isang lolo sa apo ha, kundi isang tingin na nagpaparamdam sa akin ng kakaibang kaba. Kapag kaming dalawa na lang ang naiwan sa bahay, habang nasa palengke si Lola, parang mas nagiging mabigat ang hangin sa loob ng bahay. Parang may kung anong dilim sa mga mata niya na hindi ko maipaliwanag. Isang hapon, Miss Jamie, pagod na pagod ako sa gawaing bahay. Naglinis ako ng bakuran, nagigib ng tubig, at tumulong maghugas ng mga pinggan. Bata pa ako noon, pero sanay na sa mga gawaing iyon. Nakatulog ako sa papag sa sala. Ang init ng hapon, parang nakahiga ako sa ilalim ng araw kahit nasa loob ako ng bahay. Sa labas, naririnig kong huni ng mga kuliglig at ang mahina, ngunit tuloy-tuloy na pagaspas ng hangin sa palayan. Unti-unti akong nakatulog. Pero nagising ako sa isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. May gumagalaw sa aking katawan. May mabigat na nakadagan sa akin. Noong una, akala ko nananaginip lang ako. Pero nang tuluyan kong idilat ang mga mata ko, ang unang bagay na bumungad sa akin ay ang mukha ni Lolo. Napakalapit, napakabigat ng tingin. Ang mukhang dapat ay simbolo ng proteksyon, naging mukha ng isang halimaw. Lumaban ako, sumigaw ako, kahit parang walang lumalabas na boses sa lalamunan ko. Pilit ko siyang itinulak, sinipa, kinalmot. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot at galit. Pero ang isang batang tulad ko ay walang laban sa bisig ng isang lalaking sanay sa hirap ng bukid. Doon, sa gitna ng katahimikan ng Isabela, sa bahay na dapat sana'y kanlungan ko, nilugso niya ang aking dangal. Pagkatapos niyang makuha ang gusto niya, hindi siya humingi ng tawad. Sa halip, dinuro niya ako. Huwag kang magsusumbong kay lola mo o kahit kanino. Papatayin ko kayong dalawa. Alam mong marami akong kilala. Ang takot ay naging anino ko. Araw-araw, kailangan kong harapin si Lola na parang walang nangyari. Araw-araw, kailangan kong tiisin ang muling paglapit ni Lolo kapag wala kaming kasama. Naging paulit-ulit na bangungot ang buhay ko. Sa bawat umaga, nagigising ako na parang may mabigat na batong nakapatong sa dibdib ko. Kapag naglalakad ako sa loob ng bahay, pakiramdam ko'y naglalakad ako sa isang lugar na hindi naligtas para sa akin. Pero kailangan kong kumilos na parang normal ang lahat. Pero sa loob ko, parang may sigaw na gustong kumawala. Tuwing umaalis si Lola ng madaling araw para pumunta sa palengke, doon nagsisimulang panibagong takot. Alam kong kaming dalawa na lang matitira sa bahay. Kahit gaano ko pa subukang umiwas, lagi niyang hinahanap ang pagkakataon na mapag-isa kami. Ang mga hapon na dati ay payapa at tahimik,
ay naging mga oras ng pangamba. Minsan, habang naghuhugas ako ng damit sa may poso, nararamdaman ko ang presensya niya sa likod ko. Hindi ko man siya nakikita. Alam kong naroon siya, nakamasid. Minsan naman, tatawagin niya ako sa loob ng bahay para tumulong sa kung anong-anong gawain. Sa bawat pagkakataon na mangyayari iyon, parang muling bumabalik ang bangungot na pilit kong gustong kalimutan. Naging paulit-ulit na siklo ang buhay ko. Isang siklo ng takot, katahimikan, at pagdurusa. Gusto kong sumigaw kay mama sa Taiwan. Gusto kong sabihin sa kanyang lahat kung paano ako nasasaktan, kung paano ako natatakot. Pero paano? Noon, hindi ganoon kadali ang komunikasyon. Wala kaming cellphone. Wala ring telepono sa bahay. Kung gusto mong tumawag sa ibang bansa, kailangan mo pang bumiyahe papunta sa bayan at makiusap sa tindahan na may telepono. At ang mas masakit pa roon, ang tanging contact ni mama ay ang tiyahin ko sa bayan, isang taong malapit kay lolo. Ibig sabihin, kung magsusumbong ako, malalaman din agad ni lolo. Kaya pinili kong manahimik. Lumipas ang mga taon, 15 taon na ako. Napansin ni lola na bumibilog ang katawan ko. Akala ko, katapusan ko na. Isang gabi, narinig ko silang nag-aaway sa kusina. Nagkakagulo. Hanggang sa marinig ko ang pag-amin ni lolo. Inamin niyang lahat. Pero hindi dahil nagsisisi siya, kundi dahil wala na siyang kawala. Noong panahong iyon, nagsisimula na akong magtago ng maluluwag na damit para hindi halatang pagbabago sa katawan ko. Pero sa isang maliit na baryo, kung saan halos magkakakilalang lahat, mahirap itagong anumang lihim. Isang hapon, habang naghahapunan kami, napansin kong matagal na nakatitig si lola sa akin. Parang sinusuri niya ang bawat galaw ko. Ilang araw pang lumipas, bigla niya akong hinawakan sa balikat at tinignan ng tiyan ko. Doon ko nakita ang pagkalito sa mga mata niya. Hindi nagtagal, dumating ang gabing hindi ko makakalimutan. Nakahiga ako sa kwarto nang marinig ko ang malakas na sigawan mula sa kusina. Ang mga boses ni na lola at lolo ay puno ng galit at pagkabigla. Hindi ko maintindihan ang lahat ng sinasabi nila, pero ramdam ko ang tensyon sa bawat salitang binibitawan nila. Hanggang sa dumating ang sandaling narinig ko ang pag-amin ni lolo. Inaakala ko sa pagkakataong iyon, ipapakulong siya ni lola. Inakala ko na ipagtatanggol ako ng sarili kong pamilya. Pero mali ako, Miss Jamie. Ang masakit sa ating kultura, minsan mas mahalagang kahihiyan kaysa sa hustisya. Ang desisyon nila, itago ako. Iligtas ang reputasyon ni lolo bilang isang iginagalang na albularyo. Kinabukasan, parang walang nangyari. Tahimik ang bahay. Walang nagsasalita tungkol sa narinig kong pag-aaway. Pero makalipas ang ilang araw, sinabi ni lola na kailangan kong sumama sa isang kamag-anak sa Laguna. Hindi niya ipinaliwanag kung bakit. Basta sinabi lang niya na doon muna ako titira. Doon ko unti-unting naintindihan ang desisyon nila. Hindi para protektahan ako, kundi para protektahan ang pangalan ni lolo. Ipinadala ako sa Laguna, doon sa farm ng isa ko pang tiyahin. Ang tita kong ito ay matagal nang gustong magkaanak, pero hindi binayayaan. Para silang nakahanap ng solusyon sa problema ko at problema nila. Doon ko itinuloy ang pagbubuntis sa loob ng isang farm na malayo sa mata ng mga tao. Ang farm ay nasa isang liblib na bahagi ng Laguna, napapalibutan ng malalawak na taniman at mga kulungan ng hayop. Ang hangin doon ay mabango sa umaga, pero mabigat sa pakiramdam ko. Habang ang mga kaedad ko ay nasa high school, nagpapaganda, at nangangarap ng kanilang prom, ako'y naroon, naglilinis ng kulungan ng hayop, nagdidilig ng halaman kay Lola Rosa, ang biyena ng tita ko. Araw-araw,
Pinipilit kong kalimutan ang nangyari sa akin. Pero sa bawat paglaki ng tiyan ko, lalo kong nararamdaman ang bigat ng katotohanan. Nung isilang ko ang bata, isang batang lalaki, hindi ko siya kayang hawakan. Tuwing naririnig ko ang iyak niya, ang nakikita ko ay mukha ng lolo ko. Bawat hinga niya ay paalala ng kasuklam-suklam na ginawa sa akin. Ang araw ng panganganak ko ay puno ng sakit. Hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Naririnig ko ang iyak ng sanggol, pero hindi ako makatingin sa kanya. Parang may pader sa pagitan namin. Sa halip na maramdaman ang saya ng pagiging ina, ang nararamdaman ko ay matinding pagkalito at lungkot. Ibinigay ko siya sa kanila. Pumirma ako ng papeles. Pinayagan ko silang palakihin siya bilang sarili nilang anak. Para sa akin, yun ang tanging paraan para makahinga ko. 5 taon pang lumipas bago umuwi si mama mula sa Taiwan. Tuwang-tuwa siya nang makita niyang anak ng tita ko sa Laguna. Sabi niya, ang bibo naman ng batang ito. Parang anak niyo na talaga. Hindi niya alam, Miss Jamay. Sarili niyang apong karga-karga niya. Hindi ko sinabi ang totoo. Ayaw kong masirang kaisa-isang bakasyon niya. Nagpatuloy ang buhay ko. Nag-aral ako. Nagpakapagod. Hanggang sa makarating ako rito sa Maynila. Noong 20 anyos na ako, doon lang lumabas ang katotohanan. Tumawag ang pamilya mula sa Isabela. Malubha na raw ang sakit ni Lolo. Cancer. Gusto raw kaming makausap bago siya malagutan ng hininga. Si Mama, nalaman ng lahat. Ang iyak niya, ang hagulgol niya. Hanggang ngayon, ay naririnig ko pa rin. Sinubukan niya akong pilitin na sumama sa Isabela para mapatawad si Lolo at magkaroon ako ng peace of mind. Pero matigas ako. Hindi ako sumama. Sabi ko, kung gusto niyang humingi ng tawad, sa Diyos siya humingi. Ang kapatawarang hinihingi niya, kinuha na niya noong gabing nilugso niya ako. Namatay si Lolo nang hindi ko nakikita. Sabi ni Mama, humingi raw ito ng tawad bago mamatay. Pero para sa akin, huli ng lahat. Fast forward sa kasalukuyan, ang batang lalaki na isinilang ko sa Laguna, isa na siyang ganap na architect ngayon. Matangkad, matalino, at napakagalang. Napalaki siya ng maayos ng tita ko. Minsan, bumibisita siya rito sa amin sa Quezon City. Tinatawag niya akong ate o minsan tita. Tuwing titingin ako sa kanya, naroon pa rin ang hapde. Nakikita ko ang mga mata ng lolo ko sa kanya. Pero nakikita ko rin ang isang inosenteng buhay na walang kasalanan sa mundo. Ang asawa ko ngayon, mahal na mahal niya ako. Pero hanggang ngayon, hindi niya alam ang lihim na ito. Sinasarili ko ang bigat. Ayaw kong magbago ang tingin niya sa akin. Ayaw kong malaman niya na ang batang architect na madalas naming makasama sa mga family gathering ay sarili kong anak. Ang asawa ko ay isang mabuting tao. Yung tipong hindi kailanman nagtaas ang boses sa akin, kahit sa maliliit na pagkatalo. Siya ang klase ng lalaki na uuwi galing trabaho na may dalang paboritong pagkain ng mga bata. O kaya'y mag-aalok na siya nang maghuhugas ng pinggan kapag nakikita niyang pagod na ako. Minsan, kapag nakaupo kami sa sala habang nanonood ng TV, napapansin kong tinitignan niya ako ng may malambing sa mga mata. Para bang nagpapasalamat siya na ako ang naging asawa niya. Sa mga sandaling iyon, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng lihim na dala ko. May mga gabi na gusto kong sabihin ng lahat. Gusto kong sabihin sa kanya kung sino talaga ako, kung ano ang pinagdaanan ko, kung gaano karaming bahagi ng buhay ko ang itinago ko sa likod ng katahimikan. Pero sa tubing bubuksan ko na sanang bibig ko, may kung anong pumipigil sa akin. Takot. Takot na baka magbago ang tingin niya sa akin. Takot na baka sa halip na makita niya ako bilang isang matatag na babae, makita niya ako bilang isang taong may nakaraan
na hindi niya kayang tanggapin. At higit sa lahat, takot na baka magbago ang tingin niya sa batang lalaki na madalas naming nakakasama sa mga family gathering. Ang batang lalaking tinatawag akong ate o tita na sa katotohanan ay sarili kong anak. Kapag may mga okasyon sa pamilya, mga birthday, reunion, o simpleng salo-salo, madalas siyang naroon. Napansin ko kung gaano siya kabait sa mga anak ko. Tinatawag niya silang mga pinsan at pinaglalaroan niyang mga ito sa sala. Minsan, tinutulungan pa niyang asawa ko sa pag-ihaw ng barbecue sa likod ng bahay. Habang pinapanood ko sila mula sa malayo, may kakaibang halo ng emosyon sa dibdib ko. May sakit, may lungkot, pero may kakaibang uri ng kapayapaan. Dahil kahit paano, nakikita ko nang naging maayos ang buhay niya. Lumaki siyang mabuting tao, malayo sa kasalanang pinagmulan ng kanyang pag-iral. Si mama ay dito na sa akin nakatira. Bumabawi siya. Siyang nag-aalaga sa dalawa kong anak ngayon. Sabi niya, ito na lang daw ang paraan niya para humingi ng tawad sa hindi niya pagprotekta sa akin noon. Noong una siyang tumira sa amin, napansin ko ang pagbabago sa kanya. Ang dating matapang at masiglang babae na umalis papuntang Taiwan ay napalitan ng isang inang puno ng pagsisisi. Madalas ko siyang nahuhuli na nakatingin sa akin habang nagluluto ako sa kusina o habang kausap ko ang mga anak ko. Kapag napapansin kong nakatitig siya, agad niyang ibinababa ang mga mata niya. Parang may gustong sabihin, pero hindi niya alam kung paano. Sa gabi, minsan naririnig ko siyang umiiyak sa kwarto niya. Mahina lang, parang ayaw niyang marinig ko. Pero bilang anak niya, kilala ko ang tunog ng lungkot sa boses niya. Minsan, habang naglalaro ang mga anak ko sa sala, lumapit siya sa akin at hinawakan ng kamay ko. Anak, sabi niya, nanginginig ang boses. Kung pwede ko lang ibalik ang panahon, hindi kita iiwan. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Bahagi ng puso ko ay gusto siyang yakapin at sabihin na iintindihan ko siya. Pero may bahagi rin ng puso ko na nanatiling tahimik. Isang bahagi na pagod na sa lahat ng sakit na nangyari noon. Kaya ang ginawa ko na lang ay hinawakan ko rin ang kamay niya. Hindi iyon ganap na kapatawaran. Pero marahil, iyon ang unang hakbang patungo sa paghilom. Ngayon, siya ang nag-aalaga sa dalawa kong anak habang ako'y nagtatrabaho. Siya ang naghahatid sa kanila sa paaralan. Siya ang naghahanda ng almusal nila tuwing umaga. At siya rin ang nagkikwento sa kanila bago sila matulog. Minsan, habang pinapanood ko siyang yakapin ng mga anak ko, iniisip ko na baka iyon na ang paraan niya para itama ang mga pagkukulang ng nakaraan. Salamat Miss Jamie sa pakikinig, sa pagsasalaysay ko nito. Parang nabawasan ng 1 kilo ang bigat na dala ko sa loob ng 20 taon. Nagmamahal, Elena. Isang napakabigat, ngunit punong-puno ng inspirasyon na kwento mula kay Elena. Marahil, marami sa atin ang may mga hidden scars na tanging tayo lang nakakaalam. Kapag tinitignan natin ang isang tao, madalas, ang nakikita lang natin ay ang bahagi ng kanilang buhay na ipinapakita nila sa mundo. Ang kanilang ngiti, ang kanilang tagumpay, ang kanilang pamilya. Pero sa likod ng mga larawang iyon, maaaring may mga sugat na matagal nang itinatago. Ang kwento ni Elena, ipaalala sa atin na may mga laban na tahimik na nilalaban ng mga tao. Araw-araw, may mga sakit na hindi nakikita. Mga alaala na pilit nilang tinatabunan para lamang magpatuloy sa buhay. Ang tunay na katatagan ay hindi nasusukat sa kawalan ng sugat, kundi sa kakayahang magpatuloy sa paglalakad kahit may bitbit na kirot. Ang pagpapatawad ay hindi kailangang pilitin kung hindi pa handa ang puso. Ngunit ang pagpili sa sarili
at sa iyong kinabukasan, ang pinakamalaking tagumpay na maaari nating makamit laban sa mga mapang-api. Kayo mga ka-confession, anong aral ang inyong nakuha sa kwento ni Elena? I-comment ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, itong inyong lingkod, Miss Jamay.